Isa ito sa madalas na problema ng aking mga client, mga pangga ko. Yung hindi sila magpapalinis hanggat hindi sila nakakaramdam ng sakit sa gilid ng kanilang mga kuko. Yung alam mo mga pangga ko, yung napakababa na nga ng mga pain tolerance nila, pero hanggat hindi umaabot sa ganito yung kuko nila na hindi bumabaon sa gilid. Nako, tingnan yung mga pangga ko kung gaano nakabaon na baon yan. Tapos, ang problema pa mga pangga ko, hahawakan mo pa lang, talagang panay na sigaw ng sigaw kasi yun nga po, hindi na madidiin ng pusher, hindi na matutulak ng pusher dahil kunting push mo pa lang, umaaray na talaga sila sa sakit. Kaya no choice ako mga pangga ko, kinakat ko muna ng nipper para hindi ko po magalaw yung laman. Kinakat ko ng nipper tsaka ko po hataki ng paunti-unti. Ayan, yun isa po yan sa pinaka-technique ko mga pangga ko para hindi nila maramdaman masyado yung sakit. Kasi pag itutulak, kahit sabihin kong dahan-dahanin ko lang sa pag-push, hindi talaga po pwede. Kasi tingnan yung mga pangga ko kung gaano nakabaon yung kuko ni client sa gilid na yan. Naku, talagang pati yung laman, hiwang-hiwa na talaga. Kaya nga sabi ko mga pangga ko, bakit kailangan paabutin muna ng ganito kalala na yung kuko bago magpalinis. Siguro nga minsan naiintindihan ko naman mga pangga ko dahil lagi nilang sinasabi nga sobrang busy sa trabaho. Wala na talagang time magpalinis ng kuko. Yun nga po, pag nagpapalinis sila, umaabot naman sa ganito na kalala yung mga kuko nila. Mayroon nga mga pangga ko minsan ay talaga namang sugat-sugat na talaga at talagang pinakamalala na talaga na nalilinisan ko dito yung halos yung mga laman sa gilid ng kuko niya ay nakatakip na talaga. Natatakpan na halos yung kuko. Kaya talagang sabi ko sana, lalo na sa mga ganitong client ko na mabababa yung pain tolerance, sikapin sanang makapagpalinis lagi. Yung ganun ba, mabigyan ng time kasi nga, yung manicurista po talaga sa totoo po yung nahihirapan. Pag ganito, mababa ang pain tolerance mo, tapos lilinisan, hahawakan pa lang, umaaray na. Yung kahit todo pakiusap ka na dahan-dahanin. Naku, napaka-stress, sobra para sa amin po. Kaya no choice ako mga pangga ko kung bakit ganyan po yung pagkat ko ng side ng gilid ng kuko. Kinakat ko muna ng nipper bago ko po iangat ng paunti-unti. Kasi no choice ako kaysa i-push ko ng i-push ng pusher na hindi niya naman po kaya. Kaya yan po yung isa sa mga dahilan ko na kinakat ko ng nipper tsaka ko po iaangat mga pangga ko. At ito na po yung full video ng dalawang paa ni client mga pangga ko. At itong isang paa ni client, ito po yung huli kong nilinisan. Kaya yung kabilang paa niya po, makikita nyo po mamaya sa pag-edit ko po doon at paglinis ko po doon ay mahaba po yung kuko niya at hindi po talaga pudpud kasi yun po dapat ang gusto ko. Kaso ang sabi po ni client ay gusto niya po ng pudpud na pudpud kasi nga po matagal po siya bago nakakabalik dito sa akin. Kaya yan po yung request niya. Kaya pinudpud ko po ng ganyan mga pangga ko. Request po mismo ni client yan. Mama mo yan? Mama mo yan? Paano nagmamama? Nagmamama. Hindi pa ako alas mamaya. Naga pa ako may client kanina, 9. Nang ako dito. Nagkano lawan si Ansinday? Ba't yung iba daw 1K lang? Kasi yung
kasi VIP kasi kami doon sa Dr. Boy. Oo. Oo, may isa nga doon. Mga mayayawan yan Oo, doon. si Sandro dyan, naka-VIP. Sandro Marcos. Dati dinadala niya si Barbie. Ito. Ngayon hindi na, parang hindi ko na nakikita kasama. Kaibigan niya ako maniwala. Ba't nung naging sila ni Richard, ba't di na sila magkasama ni Sandro? Ganun. Pupunta sila dyan pag wala masyadong torch car, ang ganda puti. Basta pag BGC kasi, iba ang dating ng BGC. Sabi nga yaman yan eh. Business ng mga malalaking tao. So, no, all no. Pero gawin sila po rin auto. Oo. Yung naliling kay Jan Estrada ng babae, Oo. hindi niya kabit. Kaibigan niya yun. Jowa ni Joseph Marco yun. Saan si Jan Estrada? Ano yun? Chicks ni Joseph Marco yun. Magkakaibigan na sila. Nagkataon na nagkasabay na maglakad si Jan Estrada at yung babae. Cortez at si Jack naglalakad din dyan. Nag-inom din doon. Nakasalubong. Pag mga ganyan kasi na lalo na. Nakangiti sa Nasakit pag nasasagi itong mga kuko na to sa ilalim mo. si Nico Loco, yung foreigner na babaero. Yan, doon din yan. Kapitbahay namin yan. Alam namin pag ang ano ng presidente nandiyan eh. Ang dami kasing bodyguard sa baba, tapos naka-Philippines. Yung Mga bodyguard, pag mga PSD. Pag alam ko sila Sandro or si Bongbong nandyan, malalaman mo. talaga? Dito na yung mga buhayo. Nagkukukain din, no? Oo, ano nila eh. Doon nila pinapalabas. Diba? Lenny. Sabi nga nila, sinayang nila yung Lenny. Totoo naman eh. Magaling na si Lenny. Makakal mo, siya lang yung vice president na mababa yung hiningin fund. May sukli pa. Nagbalik pa ng sukli pagbaba niya. Sa gobyerno. Kasi may ano yan sila budget, di ba? Siya lang yung vice president na nagsosauli ng sukli. Ay, grabe, nagkanda-maga na pala itong mga paa mo. Oh. Sabi sa'yo, natagal mo kasi. Gato. Kaya nga kita yung nahanap. Hindi kita makita-kita eh. Ayoko kasi pag galaw sa iba, di masakit. Nag-ano lang, nasisira. Grabe ang mga kuko. Tignan mo ngayon, ang unity nila. Magkaka-unity. Kaya nga sabi ko, iba-iba friendly niya ni Sandro Yung mga kapatid niya, mga bata pa kasi din yan eh. Miskarte nga kay ate yun, si Sandro. Lumapit. Eh, di siya kalala ni ate. Sabi ka, Bongbong Marcos yun. Ay, ate niya yun? Ba't gano'n ang payat? Ano? Ate. Ate do. Sino yun? Yung dating boss ko. Ah, Nakakasawa pa rin sa inuman yun eh. Ito. Ang ganda kasi nun. bata pa. Bata pa din. Ay, sabi ni ate, ayoko sa kanya, para siyang tutoy. Ang payat. Eh, hindi siya nakilala ni ate na anak siya ng presidente. Ito siya. Ayan. Oo. Sabi niya, parang isang pitik lang eh. Ganyan si ate. Para siyang half? Or pure? Pure Pinoy ito. Kaya dami mo sabi na si Yasi daw eh. Kung magkakasama kami. Ma'am, kamukha niyo po si Yasi. Si Kisses. Kisses ano? Dilabing. Dilabing, oo. Si Heaven. Heaven ba yun? Oo, si Heaven. Si Heaven Perale. Ay, si Oo, Heaven. yun. Si Heaven Peralta. Oh. Palaban yan. Ano yan? Kapit na kapit yan si Heaven. Kasama niya ni Sandro, yung anak ni Bong Revilla. Mga bata pa. Yan, mga Revilla kasama niya. Oo. Oo.
namamaga na nga eh. Hindi sila makapag-rebel kasi nga, at saka sa mas maraming mga, hindi na rin siya nakikita doon sa bar eh. Oo, grabe pala yung pananakit niya kay Pukwang. Ba't ano, ba't pinabayaan lang ni Pokong na doon? Dahil sa pagmamahal na inaano niya na magbago. Tubig. Grabe. Tiniis lahat ni Pukwang yun. Sige, ano na lang, North, para magmalam-lapit pala sa'yo. Okay na, oo. Okay na. I'm tired. Try skin na lang. Anong gagalaan natin doon sa North? Wala naman ano doon. Ay, sa circle ng trinoma. Ayan o. Walang hiya ka. Pinabayaan mo ng sobra. Hindi kasi kita makita, hinahanap kita ilang buwan na. Sinakabuha mo ako. Alam mo, hindi ko pinapahawak sa iba yan eh. Ikaw lang favorite niya. Ha? Ayos. Sige, message mo na lang ako. Kung anong oras ka, alis dyan. Ako na lang. Bakit? Mahaba eh, oh. Saway ka eh. Tagal eh. Maliban nun, bago pa yun, tagal kang bago nakabalik dito, nakapasyal.